Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, nasa chapter 27 na po tayo, and we're going to discuss today verses 1 to 12. At ito po'y pinamagatan kong When God's Voice is Ignored. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pagbubulay-bulayan. When it was decided that we would sail for Italy, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius, who belonged to the imperial regiment. We boarded a ship from Adramyttium about to sail for ports along the coast of the province of Asia, and we put out to sea. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. The next day we landed at Sidon, and Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. From there, we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. When we had sailed across the open sea of the coast of Cilicia and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. When the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and puts us on board, we made slow headway for many days and had difficulty arriving off Cnidus. When the wind did not allow us to hold our course, we sailed to the lee of Crete opposite Salmone. We moved along the coast with difficulty and came to a place called Fair Havens near the towns of Lasea. Much time had been lost and sailing had already become dangerous because by now it was after the Day of Atonement. So Paul warned them, "Men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo, and to our own lives also." But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete facing both southwest and northwest. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Again, ang title ng ating pag-aaral, When God's Voice is Ignored. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin marahil ay may kanya-kanyang karanasan ng ating hindi pagdinig sa mga tinig ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. May mga pagkakataon na alam nating hindi iyon ang kalooban ng Diyos, but we insist on doing our will instead of the will of God. Alam natin ang naging consequences, alam natin ang naging bunga nito. Ngayon, para doon sa mga hindi pa nakakaranas o nakaka-experience ng pagsuway, pag-ignore sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, marahil this lesson is suited for you and it is suited for all of us. Kasi nga po, madalas na ating nai-ignore ang mga plano, ang palatuntunan at ang naisin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang ating kasaysayan ngayon bilang pagpapatuloy ng buhay ni Pablo at ng kanyang mga kasama ay nagpapakita ng kahalagahan ng laging pakikinig sa plano ng ating Diyos. So, sa ating pag-aaral doon sa nakalipas na mga araw, ay humarap si Pablo sa mga pinuno ng pamahalaang Romano. Unay kay Felix, pangalaway kay Festus, naging pangatloy sa hari, no, kay Haring Agripa. Pero
ang gobyerno ay wala pong makitang dahilan para si Pablo ay parusahan at ikulong. Kaya ang sabi ni Haring Agripa, ang kanyang konklusyon, kung itong si Pablo hindi nagre-request na ipadala siya kay Caesar, pwede na siyang palayain ngayon eh. Pero dahil ini-request niya na iharap siya kay Caesar, to Caesar he will go. Kaya si Festus wala siyang choice dahil sa payo ni Agripa na dalhin si Pablo kay Caesar, ay iniayos niya, inarrange niya ang trip na ito papunta ng Italia para si Pablo'y humarap kay Caesar. In journey na ito ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Bukas po, mas exciting yung pangyayari kasi para kayong nanonood ng pelikula rito at makikita natin kung ano ba ang pwedeng gawin ng isang mananampalataya sa panahon na nasa krisis ang buhay, nasa gitna ng unos, may matututunan po tayo dito. So, tingnan po muna natin, ito kasing Acts 27 records the Apostle Paul's voyage to Rome. Hindi na po bilang missionary, kasi yung kanyang mission ay bumalik na siya sa Jerusalem eh. Pero noong nasa Jerusalem siya, ay meron pang gustong ipagawa ang Panginoon sa kanya at ito po'y bahagi pa ng kanyang nais ipagawa ng Diyos. Ito pa yung purpose ng Diyos sa kanya. But this time, it is not his own intention. Kung titingnan niyo po mga kapatid, lahat ng missionary journey ni Paul, siya ay nakakapagpasya. Siya ay nakakapagplano. Nakakapag-desisyon kung sino ang gusto niyang makasama. Tama po ba? Yung first missionary journey, he decided to go with Barnabas. Second missionary journey, he decided to go with Silas. At itong third missionary journey, pabalik na siya ng Jerusalem, kasama niya rito si Lucas. So kung titingnan po natin mga kapatid, most of the missionary journey ni Paul, siya ang nagplano ayon sa guidance ng Holy Spirit. But this time, yung biyahe niya papunta sa Rome, hindi niya plano ito. Ito po'y palatuntunan ng Panginoon, pero ang nasusunod dito at this point in time ay ang kapangyarihan ng Roma at ng pamahalaan. Pero wag nating kalilimutan, gaya ng ating laging itinuturo, sa kabila ng kapangyarihan ng mga pinuno at ng pamunuan, ang kamay ng Diyos pa rin ang siyang gumigiya sa mga ito para matupad ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Paul is going to make his journey towards Rome at not as a missionary by choice, but as a prisoner under God's sovereign plan. Huwag niyong kalimutan yun. It is still under God's sovereign plan. So, merong mangyayaring storm na mababasa natin sa later part of the chapter, but bago tayo pumunta ron, atin munang i-analyze ang ilang importanteng bagay. Una, disaster often begins not with rebellion, but with ignored wisdom. Nakaranas po sila, if fast forward natin ng konti, makakaranas sila dyan ng matinding shipwreck, ng bagyo sa gitna ng dagat. Pero wag nating kalimutan, minsan ang mga disaster ng buhay natin ay nangyayari hindi dahil nagre-rebelde tayo sa Diyos. Hindi dahil sa galit tayo sa Diyos. Minsan, nangyayari ito because ini-ignore lang natin ang karunungan ng Diyos. Even to the believers, maging sa mga mananampalataya. Hindi naman dahil sa tayo'y rebelding anak eh. Minsan masunurin naman tayong anak ng Panginoon eh. Pero minsan, dumarating tayo sa punto na dahil alam na natin yung mga bagay na yon, sanay na tayo sa mga bagay na yon, kahit na alam nating sa tingin nating ayaw ipagawa ng Diyos dahil sanay na tayo, pinagkakatiwala na natin sa sarili nating karunungan. Like for instance, driving, traveling, making a journey to a point A to point B. Dahil araw-araw ginagawa mo na yon, kapatid, nananalangin ka pa ba? Dahil
Regular mo nang ginagawa yon, ipinapanalangin at ipinagkakatiwala mo pa ba sa Panginoon? Most of the time, hindi na eh. Yung trabaho, sa pagsisimula mo ng trabaho, pag upo mo sa opisina, paghawak mo ng makina, kung ikay nasa factory o ano man ang iyong ginagawa, at the very beginning of your task, in a day, inilalapit mo pa ba ito sa Panginoon at idinadalangin? Most of the time, aminin natin o hindi na. Kasi sanay na tayo dun eh. Hindi ka rebelding anak ng Diyos, hindi ka galit sa Diyos, pero sometimes we just ignored God because we are used to what we are doing. Dahil sanay ka na doon sa trabaho mo, sanay ka na doon sa day-to-day affairs, sanay ka na magmaneho, sanay ka na mag-manage ng account, sanay ka na sa lahat, pati sa finances. Most of the time doon sa mga sanay na tayo, hindi na natin kinukonsulta ang Diyos. Kaya dito, ganun ang ating makikita sa kasaysayan. This passage teaches us how human judgment, worldly counsel, and convenience can slowly overpower God-given discernment. Makinig kayo mga kapatid. Sa panahon ng ating pakikipagniig sa Diyos sa pananalangin, sa panahon ng pagbabasa ng kanyang mga salita, aminin man natin o hindi, pinakakalma ng ating diwa ng pakikipag-usap sa Diyos ang ating mga puso na nag-aalala, na puno ng kabagabagan, na puno ng mga anxieties sa pressure ng buhay na ipinamumuhay natin. Sa ganung kaparaanan, kapag ikay nakikipag-ugnayan sa Diyos at payapa ka, pati ang iyong pagpapasya na i-influence ng kapayapaang hatid ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tama po ba? Pero kapag hindi mo ginagawa yon, ini-ignore mo, nini-neglect mo yung diwa ng mahalagang pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sanay ka na, nasanay ka na sa mga ginagawa mo on a regular basis, na i-ignore na natin yung kalooban ng Diyos at ang nasusunod ay tayo. Kapatid, hindi ko alam paano nasaan ka ngayon, ano ginagawa mo ngayon. Nagsimula ang umaga mo kanina, kung ikay nandito sa Canada, kung ikaw naman patulog na nasa Pilipinas, na matatapos na ang araw mo. Ano yung mga ginawa mo sa araw na ito? How do you spend or did you spend the day? Meron bang pagkonsulta sa Panginoon o iniraos mo na lang ito dahil sa mga bagay na nakasanayan mo? So atin pong titingnan ang ating pag-aaral ngayon at silipin natin paano ang katotohanan di-discuss ng inyong lingkod ay kapupulutan natin ng aral ayon sa ating mga talata. Ano ang key theme ng Acts 27:1-12? Ang key theme ay ito. When God's warning is ignored, trouble is not far behind. But in spite of this, dahil anak tayo ng Diyos, God remains sovereign. Amen mga kapatid? Ito sasabihin ko sa iyo bilang mananampalataya. Kapag inignore mo, binaliwala mo, hindi mo binigyan ng mataimtim na pagpapahalaga ang mga warning ng Diyos, ang paalala ng Diyos, ang mga utos at salita ng Diyos, hindi malayo ang kapahamakan. Amen? Pero ito naman ang maganda ron, sa kabila ng mga kapahamakan, nandun pa rin ang kamay ng Diyos na nagpapala at nag-iingat. Now, let us go to the verses and study it one by one verse at a time. Let us proceed to Acts 27 verse 1. So, eto na po, again, Luke is the one telling the story. At kung mapapansin ninyo, nang si Pablo ay dadalhin sa Italia, kasama si Lucas. Now, sa mga talatang ating pinag-aralan, habang nagkukwento si Lucas, hindi ipinapahayag na si Lucas ay kasamang nakakulong. Kaya, if we are going to use our mind and imagine the situation of the Apostle Paul, hindi natin alam kung si Lucas ba ay kasamang bilanggo, si Lucas ba ay nakakalabas,
Ano ba ang kalagayan ni Lucas? Pero dito sa chapter 27 verse 1, makikita natin na kasama siya. Ang sabi po ng talata, when it was decided that we would sail for Italy, so pinagpasyahan, dinesisyonan ni Festus na ipadala na si Paul papunta ng Roma, inaangkin dito ni Luke na siyang writer ng Acts na kasama siya. Ang sabi po ng talata, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius who belonged to the imperial regiment. So sa ibang translation, and when it was decided that we should sail for Italy, they delivered Paul and some other prisoners to a centurion of the Augustan cohort named Julius. So hindi natin tiyak kung bilanggo ba dyan si Lucas o sumama lang siya dyan sa biyahe ng barko o kung ano man. Pero dito ang malinaw, ang sabi, si Paul ay bilanggo at may mga kasama pa siyang ibang bilanggo. So Paul is not free, yet God's promise sa Acts 23:11 is being fulfilled. Ano ba yung promise dun sa Acts 23:11? Ang sabi doon, as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. Yan yung sinabi ng Diyos kay Pablo na mangyayari. Kung paano naging tagapagpahayag kita ng aking patotoo o ng gospel sa Jerusalem, you will also testify the gospel in Rome. So Rome is not Paul's choice, but it is God's destination. Maaari hindi ito kasama sa plano ni Pablo, pero dahil ito ay plano ng Diyos, ay walang magagawa kundi tanggapin ito ng ating tagapaglingkod. Kaya kung titingnan natin ang biblical insight, God's sovereignty is not hindered by human injustice or suffering. Romans 8:28 says, all things work together for good. Ito ang realidad. Katulad ni Joseph. Kilala niyo po ba si Joseph? Yung son of Jacob. No? Joseph being sold in slavery, what men intend to harm, sabi ni Joseph, God uses for His purpose. Yun po yung ating mababasa sa Genesis 10:20. You meant it for evil, ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, but God used it for the salvation of our family. So kung titingnan natin, may ilang reflection questions na gusto ko pong sagutin natin. Una, do I trust God's plan even when I feel restricted? Or am I bitter or faithful in seasons I didn't choose? Sa pagkakataong ito, ang akala ni Paul tapos na yung kanyang missionary journey, bumalik na sa Jerusalem, pero hindi pa. Diretso siya sa bilangguan at doon sa bilangguan, inireveal ng Diyos sa kanya na ikaw, Paul, kung paanong nag-testify sa Jerusalem, ay pupunta sa Roma to testify for the, you will testify also in Rome and you are going to talk to the king. Kaya alam na alam ni Paul na sa kabila ng akala niya ay tapos na ang journey, meron pang misyon na nais ipagawa ang Diyos. Verse 2, sabi ni Luke, we boarded a ship from Adramyttium about to sail for ports along the coast of the province of Asia. And we put out to sea. Yan ang sabi ni Lucas. So kasama siya. So hindi lang siya, kasama rin nila si Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, kasama nila. So meron silang fellow believers na kasama. Sabi nga po God provides fellowship even in hardship. So kung hindi man, kasi hindi natin matiyak kung si Lucas ay bilanggo rito o sumama lang siya, hindi lang nag-iisa si Lucas na kasama. Kasama niya
si Aristarchus at God provide these people for fellowship maging sa panahon ng kahirapan. No? Yan ang ipinakikita rito. So Aristarchus had already suffered for the gospel. Mababasa natin yan sa Acts 19:29 eh. Mababasa natin ang kasaysayan niya si Aristarchus. Kaya pinakikita rito yung biblical example na maging si Jesus kasama o Jesus sent His disciple 2 by 2, hindi nag-iisa para patunayan na ang ministeryo hindi naman talaga nag-iisa. Dapat ang ministeryo ay may katuwang. Doon sa Mark chapter 6, isinugo ng Panginoon ang 72 disciples, 2 by 2s. At ang sabi, wala kayong dadaling anuman. Pag kayo pinatuloy sa bahay, tumuloy kayo. Pag hindi kayo pinatuloy, pagpag nyo ang inyong mga paa. So, ipinakikita rito yung partnership sa ministry. At ito'y laging pinatutunayan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya kapag ikay isang lingkod ng Diyos, tapos sinosolo mo ang lahat at ang pakiramdam mo, ikaw lang ang siyang may kapangyarihang gumawa ng lahat ng bagay, nagkakamali ka sa prinsipyo. Kasi dito mga kapatid, God always give His people or His children a fellowship. Because naniniwala tayo, 2 is greater than 1, and ang ministry ay hindi Lone Ranger kung hindi ito ay ministeryo natin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. So, God never intended us to suffer alone and to do ministry alone. Amen? Kaya nga kung i-illustrate natin ito, yung coal, i-separate mo yan sa fire, it will quickly grow cold. But together, they burn brighter. Amen? So, reflection question, kapatid. Do I value Christian fellowship during trials? And who has God placed beside me for encouragement? Isa po yan sa ipinagpapasalamat ko sa Panginoon sa ministeryo na ginampanan ng inyong lingkod. Simula ho nung ako'y naging manggagawa, lagi na ang Diyos nagbibigay ng mga katuwang sa ministeryo. Hindi lang isa sa kaliwa at isa sa kanan, kundi napalibutan po ang inyong lingkod ng babae at mga lalaki na ibinigay ng Diyos para maging kabahagi sa kanyang gawain. Kaya kung meron mang mga pagtatagumpay, I never credited it to myself because I could never have done it without the help of those people God gave me as partner for the ministry. Amen po ba? In fact, kung si Luke ay wala dito sa kwentong ito, di walang nagkwento. Kung wala si Aristarchus, di marahil hindi nagawa ni Pablo ang ministeryo. Ministry is always a partnership. Amen? Next, verse 4. The next day we landed at Sidon, and Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. So dito medyo lumiliwanag na ang kwento. Na sina Lucas hindi sila bilanggo kung tutuusin. Na marahil kasama lang sila sa biyahe ng barko kasi maaaring commercial ship ang barkong ito na papunta ng Rome. Kaya itong si Julius sa kanyang kabutihan ay pinayagan si Paul na makipag-fellowship sa kanyang mga kaibigan. At ang mga kaibigang tinutukoy dito ay sina Lucas, sina Aristarchus, at sila na mga malapit kay Pablo. So, God moves the heart of the Roman centurion, sabi diyan, and allow Paul to fellowship with his friends. So, this is what we call common grace, a divine favor, na ang Diyos kinikilos kahit na hindi mananampalataya, kinikilos kahit na nga minsan masasamang tao para maging favor doon sa kanyang mga anak. Katulad sa panahon ni Daniel, kung bibigyan natin ng biblical example yan. Ano po? So God governs not only salvation,
but God governs the heart of the king. Sa Proverbs chapter 21 verse 1. Diyos din ang siyang nagpo-provide niyan. Sa panahon ni Daniel, God gave Daniel favor before pagan officials. Sa Daniel chapter 1 verse 9. Kaya kung ating i-analyze, maging si Nehemiah, naalala niyo si Nehemiah nang inutusan ng Diyos na itayo ang pader ng Jerusalem, humingi siya ng pabor kay Haring Artaxerxes para bigyan siya ng mga materyales na maitayo ang pader ng Jerusalem. So, huwag niyong kakalimutan. At huwag nating katatakutan ang bukas at ang buhay because God governs not only our salvation, but even the hearts of those people that can serve as help for our life and for our ministry. Amen po ba mga kapatid? So reflection question again, do I recognize God's kindness even in small mercies? Minsan nga po mga kapatid, yung tumulong lang sa iyo sa daan, nagtulak ng kotse mong na tumirik, nag-provide sa iyo ng tulong na mahanginan yung kotse mo kung ito'y flat, etc. etc. At anumang mga pagkilos nito, ito ang tawag doon mga kapatid ay mercy, common grace. At kung saan man ang galing ito, huwag niyong kalimutang ipinadala yon ng Diyos sa iyo. Ngayon ang tanong, do I thank God for favor that comes through unbelievers? Even the unbelievers can be used by God to give you grace and to bless you. Amen? Now, verse 4. From there, we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. So, opposition does not mean disobedience. Sometimes it simply means we are in a fallen world. Anong ibig sabihin nito? Lord, di ba ikaw naman ang magdadala kay Paul sa Rome? Bakit naman pati naman yung biyahe, pinahirapan mo pa? Hindi ba pwedeng wala nang bagyo? Hindi ba pwedeng paayo na lang yung agos? Hindi ba pwedeng smooth na lang yung sail? No. Alam natin mga kapatid na kahit na nasa gitna tayo ng kalooban ng Diyos, nasa gitna tayo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, we will experience different circumstances because we are in a fallen world. Apektado tayo ng krisis ng ekonomiya. Apektado tayo ng COVID pandemic. Apektado tayo ng pagbaba ng sweldo, pagtaas ng mga bilihin. Lahat po ng yan hindi pwedeng exempted tayo. Pwede naman na nasa gitna tayo ng kalooban ng Diyos, katulad ng mga alagad. Do you remember sa John chapter 6 yun? Kung saan after na si Jesus ay nag-perform ng kanyang miracle ng pagpapakain ng mga tao. Pagkatapos niyang pakainin ng mga ito, ang gusto ng mga tao ay gawin na siyang hari. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, mauna na kayo. Sumakay kayo sa bangka, tumawid kayo sa kabilang ibayo. At susunod ako sa inyo. So habang sila'y nasa gitna ng dagat at sumasagwan papunta doon sa kabila, they experience a sudden storm. Imagine niyo, in obedience, sumunod sila. Nasa gitna sila ng kalooban ni Jesus, sumusunod sila. Hindi sila nagre-rebelde na gusto na nilang bumalik. Hindi sila nagre-rebelde na ayaw nilang sumunod. They are in the middle of the will of God and yet they experience a sudden storm. Kaya minsan maraming nagrereklamo sa Panginoon, Lord, sumusunod naman ako sa iyo eh. Lord, mabait naman ako eh. Lord, ginagawa ko kalooban mo eh. Lord, lingkod mo nga ako eh. Nag-mission nga ako para sa iyo. Ba't nagkakaganito? Huwag natin kakalimutan mga kapatid. Ang opposition does not mean you are disobedient. Hindi palibasa ay may nangyayaring hindi mabuti sa iyong paningin sa buhay mo, ikay nasa pagiging masuwayin. Minsan hindi. Sometimes it simply means we are in a fallen world and this fallen world will not be always favorable for us. At ito po mga kapatid ang katotohanan.
Naalala niyo po ba si Jonah? Si Jonah ay inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninibe. Pero sa kabaliktaran ng Ninibe siya pumunta. So Jonah faced storms. Ang reason, disobedience. Kitang-kita natin yon. Kaya siya sa gitna ng kanyang biyahe, kasama yung ibang mga tripulante, dumana sila ng bagyo. At yung bagyo na yon ay para ano? Para parusahan yung pasaway na tumatakas sa Diyos, si Jonah. Kaya nga, alam na alam ng mga taong nandun ikaw pala dahilan, kaya kami nandito sa bagyo Kaya nung itinapon nila si Jonah sa dagat, tumigil na yung bagyo So, yun po yun, no? Yung nangyayari kay Jonah because of his disobedience. But the Apostle Paul faced storms despite obedience. Yung kanyang bagyo, yung kanyang, winds na against sa kanya, hindi bunga ng disobedient o ng disobedience. Kung hindi, bunga ng pagsunod. Nakita niyo po? So, biblical example nga nito, si Jonah na binanggit ko kanina. And to illustrate, a pilot doesn't cancel the destination because of headwinds. We just need to adjust the course. Kaya bilang mga mananampalataya, kapag dumating yung mga unos ng buhay, it doesn't mean na iba na tayo ng direksyon. Babaguhin na natin ang destination. Hindi. I-a-adjust lang natin ang ating mga puso. Baka kaya nangyayari ang mga bagay na ito, meron tayong ibang motibo na kailangan nating itama at i-adjust. Amen? Na ano ang reflection question? 1. Do I interpret every hardship as punishment? Huwag kapatid. Hindi palibasa, nasa pagdurusa ka ngayon, lumisan ang asawa mo, nagkasakit ang anak mo, may mga kakulangan ka sa finances, may suliranin ka sa buhay, ibig sabihin pinaparusahan ka, hindi. Hindi ganon. Minsan nga, nasa gitna ka ng pagsunod, noon mo na i-experience yon. Maybe God is just telling you to trust Him. God is telling you to adjust your course. Or many other reasons na minsan, hindi natin agad natutuklasan. Susunod, can I trust God when the winds are against me? Kapag hindi ba nasusunod yung gusto mo at hindi nangyayari yung mga plano mo, ayon sa plano ng Diyos, ayon sa gusto mo, nagrereklamo ka ba? O nagtitiwala sa ating Panginoon ng higit? Verse 5 and 6. When we had sailed across the open sea off the coast of Cilicia and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. There the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and put us on board. Yan. So decisions are made without spiritual discernment. Only logistics and efficiency. So pagkakita nila, pagtawid nila, nakakita sila ng biyahe, ng barkong papuntang Italia, nagbabaan sila at sumakay na sila doon. So wala man lang pagkonsidera sa pananalangin, sa kalooban ng Diyos, wala. They just follow their instinct. Only logistics and efficiency. Kaya kung titingnan natin mga kapatid ang Reformed Insight, human authority is real but never ultimate. Kailangan tayong sumunod sa mga gusto ng otoridad pero tandaan natin hindi palibasa hindi lahat ng gusto at plano ng otoridad ay ayon sa kalooban ng Diyos. May human wisdom din naman na ipinagkaloob sa atin na ang katotohanan na ang kapalpakan ng mga pinuno ay ikapapahamak din natin. Lagi natin sinasabi, wala namang authority na hindi galing sa Diyos. Yes. Sumunod tayo sa governing authorities dahil Diyos ang naglagay dyan. Yes. Pero tandaan natin, lahat ng gagawin ng otoridad ay mapapahamak or ikauunlad ng bawat isa sa atin.
Because ang realidad, kapag ang authority hindi matuwid at hindi kinukonsulta ang Diyos, ganyan na lang ang mangyayari. They will just do their decisions without spiritual discernment. Magpapasya na lang sila on their logic and their efficiency. Kaya nakakalungkot kapag nakakaupo sa mga pamunuan talaga ay hindi mananampalataya eh. No, kaya kung may mga citizen, mga mamamayan na maka-Diyos at may inclination sa politics, sana mapuno nga yung politika ng mga mananampalataya eh. At least kahit pa paano, kung totoong mananampalataya, hindi yung mga kunwa-kunwarian lang, no? Yung mga pastor-pastoran lang at saka yung kung magkakaroon kasi ng totoong mananampalataya, hindi ko sinasabing magiging perpekto gobyerno eh. Dahil hindi naman mangyayari yon. Pero at least kahit pa paano, kapag nasa pamunuan, nandun yung conviction kung makapagnakaw man, at least nandun yung conviction kung makagawa man ng kapalpakan, nandun yung conviction bilang mananampalataya. That spells the difference. Kesa naman doon sa wala talagang pagsasaalang-alang sa mga bagay na espiritual. Gagawin na lang nila ang pasya ayon sa kagustuhan nila. At yun ang nangyari dito. Yung centurion, decisions are being made without consulting the Spirit or consulting God, kundi diskarte na lang nila. So, bilang reflection questions, ang tanong, do I rely more on system than on God's wisdom? Ikaw kapatid, paano ka magpasya? Sa araw-araw, do you decide on instinct only or on human wisdom na lang? Or am I prayerful in decisions or purely practical na lang? Paano ang ating mga pagpapasya? Dito po mga kapatid, makikita natin yung kanilang decisions are governed only by logistic and efficiency. Ito yung tingin nila tama, ito na yung tingin nilang matuwid. Diretso tayo. Verse 7. We make slow headway for many days and had difficulty arriving of Cnidus. When the wind did not allow us to hold our course, we sailed to the lee of Crete, opposite Salmone. So, take note, wala na nagawa ang dunong ng tao rito. Dahil pinanghawakan nila yung kanilang instinct, pinanghawakan nila yung kanilang karunungan, dumating pa rin doon sa punto na hindi na nila kayang maglakbay sapagkat sobra ng against ang hangin sa kanilang course na patutunguhan. Siguro noong mga panahon, wala namang makinarya, no? Pasagwan-sagwan lang yan, timon-timon. Kaya hindi nila kayang salubungin ang hangin. Pero dito ang ating makikita, delay is not denial. God often slows us down to protect us. Dito, hindi nangangahulugan na idinilay ng Diyos ay hindi na pinapayagan ng Diyos ang pagtungo sa Roma. Pinabagal lang marahil, pinapagdahan-dahan sila ng Diyos dahil ang layunin ng Diyos ay proteksyonan ang kanilang paglalakbay. Naalala niyo ba ang bansang Israel? If you are going to look at the biblical example, God delayed Israel at the Red Sea. Not to destroy them, but to save them. Sa Exodus 14, di ba naglalakbay ho sila, pinatakas na sila ng Paraon? Pero pagdating doon sa dagat na pula, naharangan sila nito. So, delay yun. Para sa mga Israelita, ang iniisip nila, naku po, ayan ang mga Ehipsyo. Aabutan na nila tayo. Anong gagawin natin dito? But God is delaying. Until nung malapit na, sabi ng Diyos, malapit na yung mga Egyptians, ang sabi ng Diyos kay Moses, iunat mo ang iyong tungkod. Hinati ng Diyos yung dagat na pula, pinatawid ang mga Israelita, at nung nakatawid na, sinarado niya uli. Siguro nung nakatawid na mga Israelita, nakita ng iba, kaya pala tayo dinilay para patayin yung mga humahabol na yan sa atin.
God delayed Israel at the Red Sea not to destroy them, but to save them. Amen? Naalala niyo po ba nung 911? Yung gumuho yung 9/11, yung gumuho yung Twin Tower? Ang dami doon na nagpapatotoo na sila'y na late sa trabaho. Galit na galit sila dahil yung bus na sasakyan hindi dumating, yung taxi na tinawag, hindi siya sinakay, naiwanan tuloy siya. Nagrereklamo siya kasi papasok siya doon sa trabaho, doon sa building ng Twin Tower, pero dahil late, hindi siya umabot sa oras. Doon gumuho yung Twin Tower. Tandaan, a delayed flight may feel frustrating until you realize it avoided danger. Amen? So, reflection question. Do I resist God's delay? Could God be protecting me by slowing me down? Kaya minsan, nasa gitna ka ng traffic. Kung magagawa mo paliparin yung kotse mo, pinalipad mo, hindi ba? Pero hindi mo ba naisip? Baka kaya ka na-delay sa traffic kasi doon sa bandaron may mangyayari na pwedeng ikapahamak mo. So, by putting those things in mind, kalmahin yung ating mga puso at huwag magpadalos-dalos at let us just take life easy. Kasi ang bawat pagmamadali ng bawat isa sa atin ay madalas na nagiging kapahamakan. Verse 7 or verse 8. We move along the coast with difficulty and came to a place called Fair Havens near the town of Lasea. Ang ganda ng pangalan, Fair Havens. Fair Havens sounded acceptable. But Fair Havens, not convenient. So tandaan, what is good enough spiritually is often rejected for what feels better practically. Amen? Para sa atin, minsan, okay na yung okay na eh. What is good enough spiritually is often rejected. Kasi tingin natin, ito ay, tawag doon? Sagabal. Pero at this point, binigyan ng Diyos ng pagkakataon na sila'y makapagpahinga. Dalahin sila sa isang lugar na kung tawagin ay Fair Havens. Para sa ibang mga malalakbay na nasa gitna ng unos ng buhay, ang ikaw ay makaranas ng bahagyang kapayapaan ay sapat na para makapagpanibagong lakas. Bilang reflection question, do I settle for comfort over obedience? Do I despise places of safety because they lack excitement? Minsan, gusto natin kasi ang masunod tayo eh. Yung masunod agad, yung gusto natin at makarating tayo sa destinasyon. Pero nakakalimutan natin na yung mga diversion, yung mga ginagawa ng Diyos na paglihis ng daan para sa atin ay ang kanyang paraan ng pagliligtas at ng pagbibigay ng pansamantalang kapahingahan. Kaya kung pagod ka kapatid, maybe God is rerouting your path para ikaw naman ay makapagpahinga at makapagbulay-bulay. Verse 9, much time had been lost and sailing had already become dangerous because by now it was after the Day of Atonement. So Paul warned them. So dito si Luke highlights spiritual urgency. Ito po. So ang sabi rito, much time had been lost and sailing had already become dangerous. Maraming mga oras nang nasasayang, pero ang paglalakbay ay napakadelikado na. Sabi diyan, ignored warnings lead to consequences. Sabi ng Proverbs 27 verse 12, the prudent sees danger and hides himself. Yung matalino, nakikita ang panganib at nagtatago siya. Kesa naman sa nakikita mo na panganib, babanatan mo pa. Lilitaw ka pa o ikaw ay siyang magpepresenta pa.
So dito nakita nila ang warning. Ang tanong, tayo ba mga kapatid, lantad na at pinakikita na sa atin ng Panginoon na huwag tayong tumuloy, huwag nating gawin, huwag nating isakatuparan, and yet, ipinipilit pa rin natin ang ating kagustuhan. Am I ignoring God's warning? Is God calling me to act before it's too late? Ikaw ay may kaisipang pinagkaloob ng Diyos na magpapasya sa bawat bahagi ng buhay sa araw-araw. Kapag pinakita na ng Diyos ang mga palatandaan na hindi dapat gawin, huwag na nating isakatuparan. Ipapahamak natin hindi lang ang ating buhay, kundi ang buhay ng ating mga kasama. Ito ang binanggit ng verse 10. Men, sabi ni Paul, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. So Paul speak with spiritual discernment, not self-interest. Hindi sinasabi ni Pablo na huwag tayong tumuloy para ma-delay yung pagpunta niya sa Rome. In fact, gustong-gusto niya makarating ng Rome kasi yun naman ang palatuntunan at naisin ng Diyos ang makarating siya sa Rome. Pero wisdom dictates. Huwag tayong tumuloy kasi it is going to be disastrous. Pero marahil para sa mga kapitan o para dun sa centurion, kaya mo lang sinasabi yan, dinidelay mo lang para wag agad tayo makarating at mabilanggukat humarap na kay Caesar. But here, Paul speaks with his spiritual discernment. Tandaan, Paul was not the captain, but he was the man of God. Hindi siya ang masusunod, pero nagbigay siya ng warning. Pero minsan yung mga warning na ibinibigay ng tapat na lingkod ng Diyos, ang akala ng iba ay hindi totoo at ang akala ng iba para lang yun sa sarili nilang kapakanan. Ganon ininterpret ng kapitan at ng centurion ang pahayag ni Paul. Ang biblical parallel nito si Noah. Noah warned of coming judgment. But the people ignored him in Genesis chapter 6. Kapatid, do I listen to godly counsel? Am I sensitive to spiritual discernment? Tanong natin yan sa ating mga sarili. Nilagay ko na po yung mga reflection questions right after every point. Para agad-agad matanong na natin ang sarili at huwag na doon sa dulo natin ilagay lahat yung reflection questions. Ngayon pa lang, marunong ba tayo makinig doon sa godly counsel? Sensitibo ba tayo sa mga spiritual discernment na ang Diyos din naman ang nagkakaloob? Verse 11. Ano sabi ng centurion? Instead of listening to what Paul said, he followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Anong ibig sabihin? Dito po mangingibabaw yung worldly expertise over godly wisdom. Sa mundong ito, madalas na mas may credibility ang karunungan ng mundong ito kesa karunungan ng salita ng Diyos. Minsan yung mga practical advice, mga self-help tip, as may mas malalim na bigat na pinakikinggan ng mga tao kesa kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba kayo nagtataka ngayon bakit sikat na sikat yung mga life coach instead of the preacher preaching the word of God? Bakit ngayon tuwan-tuwa sila sa mga testimonials sa halip na kung ano yung nakasulat na sinasabi ng Bible? Mas pinakikinggan ng worldly expertise instead of trusting godly wisdom. Pag pinagsalita ang dalawang tao,
Isang abogado at isang pastor, mas pakikinggan ng abogado kaysa sa isang pastor. That is how the world value the advice of the worldly wisdom. Anong biblical warning? Tandaan, skill without submission to God's will or to God leads to pride. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kahusay, at pinanghawakan mo na lang yung kahusayan mo nang hindi sinasangguni sa Diyos, kahit gaano ka kagaling na kapitan, gasino ng ibunggo ng Diyos ang iyong barko sa iceberg, katulad ng nangyari sa Titanic. Even God, sabi ng gumawa ng Titanic, even God cannot sink this ship. Napakagaling, napakahusay, no? Engineering wisdom. Pero ano pong nangyari? Iceberg lang ang katapat. Kaya even the greatest of skills without submission to God will lead to pride. Amen? Tandaan mga kapatid, a surgeon may know anatomy, but only God can give life. Amen? A surgeon, a doctor, can know anatomy, all the parts of the body, they may know it. But it is only God who can make the part of the body function as it is. Tanong, whose voice do I trust more? God's voice or the world's? Do I dismiss spiritual counsel because it lacks credential? Bible lang naman yun eh. Puro Bible, puro na lang Bible. Kaya ang tanong, anong mas pinaniniwalaan? Verse 12. Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete facing both southwest and northwest. Ayan. Tandaan mga kapatid, ang totoo ay hindi nadedetermina ng boto. Ang katotohanan ay hindi nababawasan ang kredibilidad kapag mas marami ang bumoto against. Hindi pwedeng mabago ang katotohanan kahit mas marami ang bumoto against. The truth will always be the truth. Ang sabi ng Diyos, ipagpaliban, marami ang mapapahamak, payo ito ng tao ng Diyos. Subalit, yung karanasan, yung kahusayan ng kapitan at ng mga marurunong na tao, sabi nila, hindi tayo pupwede na magpa-winter dito. Hindi safe mag-winter dito. Punta tayo sa Phoenix, doon, sa harbor doon tayo dapat abutin ng winter. And they voted yes for that decision. Katulad din yan ng panahon ni Jesus at ni Barnabas. Majority chose Barabbas over Christ. And you know what they did. So anong biblical truth? Tandaan ninyo mga kapatid, God's will is not democratic. It is sovereign. Ang kalooban ng Diyos ay hindi nakabase sa kung sino ang mas maraming boto. Ang kapangyarihan ng kalooban ng Diyos mangyayari kahit wala na may gusto. Amen? Kaya ang tanong, kapatid, do you follow the crowd or God's word? Are you willing to stand alone for truth? Kaya ganun kaimportante ang pagsunod sa kalooban ng Diyos.
So do you follow the crowd or do you follow God's word? Now, ito ang ilang theological lesson na dapat nating matutunan. 1. God's sovereignty rules over storms and decisions. Nakita natin yan dyan sa ating pag-aaral. It is God who rules over storms and even human decisions. 2. Ignored wisdom leads to unnecessary suffering. 3. God's servants must speak truth even when they are rejected. And the last, safety is found in obedience, not convenience. Amen? Manalangin po tayo. Our Father, our Sovereign Lord, we confess that too often we trust our own wisdom. We follow the crowd and we ignore your warnings. Patawarin mo po kami for choosing comfort over obedience and majority opinion over your truth. Turuan mo kami, Panginoong, makinig sa iyong mga salita, sumunod sa payo ng mga makadiyos na pagpapayo, at pagtiwalaan ka namin even when the journey is slow and difficult. Palakasin mo po ang aming pananampalataya na nakaangkla ang aming mga puso sa Panginoong Hesus, na sinusubaybayan, binabantayan ayon sa iyong perfect will. Ama, we place our lives, our churches, our decisions in your sovereign hand. We put everything in you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid. See you tomorrow.